Yeah, what's up guys? Tuping sa saka. Taas muna tayo sa paggawa ng kalokohan. Gumawa naman tayo ng mabuti kahit paminsan-minsan lang. Ngayong araw guys, nagkakopra yung lola ko. Kaya balak-balak ko sana ng tumulong guys. Ano sa tingin niya? May tutulong kaya kadat. Eto yung suot ko ngayon guys, short na lang. Hiniram ko muna yung espada ni Panday tapos yung tagap ng ketchup namin. Tapos kinuha ko itong panjabilin ka. Pinagtataguan ako ng lola ko doon. Akala niya hindi ko siya makikita. Kaya naman pinagtaguan ko din siya para magtago-taguan kami. Hala ka, nagbuwang na may otak ko. Bali isang buwan ang aring mahigit mula nung huli kami nagkopra. Kaya naman sigurado sobrang dami neta. Wala na best, paldo na may lola ko neta. Kaya ako tumulong guys, baka maambunan man lang ako kahit konti. Magpapakitang gilas tayo guys para mas malaki yung upa. Bali yung ganitong pagkukopra guys, dapat every month nag-harvest kaya. Pero nakadepende pa rin yan guys kung marami bumunga yung nyog niya. Etang sa amin kasi guys, nakadepende pa rin to sa may-ari. Kung hindi pa nawala ng pagkain yung baboy ng lola ko, hindi kami magaganta. Nakadepende pala to sa baboy be. Pero dapat guys, nung nakaraan pa kami magaganta. Ang kaso lang guys, yung papa ko sinipag na, walang yan, nag-uulan kasi. Yung papa ko lang kasi guys, yung marunong mangawit-ngawit ng nyog ba. Tapos yung tito ko nun guys is may trabaho. Tapos nag-day-off ngayon yung tito ko kaya siya yung nangangawit. Yung papa ko naman guys, darating yan kapag hatian na ng pera. Joke lang yan guys, may trabaho din kasi yung papa ko. Caretaker siya ng school guys, kaya binabantayan siya ng school. Pero baka siya guys yung mangawit ng mga matataas pa. Yung tito ko kasi guys is yung mababa lang yung kaya. Tapos kaming dalawa ng lola ko yung taga-ipon ng niyog ng mga kumalat. Tingnan niyo yung lola ko guys, so kahit matanda na siya, ang lakas pa mga inan sa kapitbahay niyan best. Bilib na bilib ako dyan. Totoo nga yung kasabihan guys, kalabaw lang yung tumatanda. Kaya tingnan niyo yung lola ko guys, 70 plus lang yan pero parang 150 na. Yun talagang ibig sabihin ng age doesn't matter kapag kailangan mo ng pera. Natutuyo na kasi yung iba guys, kaya kailangan na talaga tong harvested. Baka kasi pag hindi pa yung harvest guys, kunin pa lang iba. Alaka, matagal ako tigil yan ah. Di ko lang alam guys kung magkano ng presyo ng niyog ngayon. Nung nakarang kopra kasi namin guys, mahal pa yung presyo, ewan ko lang ngayon. Pero sa tingin ko naman guys, kukunti lang yung binaba niya. Kasi sa panahon ngayon guys, kukunti lang bumunga yung mga niyog. Dapat marunong ka nga guys sumilag-ilag kapag nangangawit ka ng niyog. Tapos ganito, dapat bakat yung puwet niya. Ganito nga guys, mahirap sa nagkukopra kapag magubat yung niyog niya. Kailangan mo pang linisan bago mo makuha. Kapag hindi naman kasi namin guys kukunin, sayang. Ilang piraso din kasi guys, ilang kilo din niya. Wow, napaka-desperado ko to. Tapos guys, ito pang kawit namin, sobrang haba pa. Eh hindi ito makakalas at basta-basta guys. Ito nga guys, pagkukopra dito sa amin ay isa sa pinagkukunan ng hanap buhay ng mga taga dito. Kaya okay lang na walang trabaho ka dito guys, basta may niyogan ka. Pero dapat lang guys, masipag ka kasi hindi biro yung pagganito. Madami pa kasi itong proseso guys bago maging pera. Kaya kailangan na kondisyon ka. Kain ka ng concentrate best, tapos inom ka ng bitrase. Ewan ko lang pag hindi ka pa ng kondisyon. Kapag nagaganito naman guys, hindi naman dito nakakauhaw. Kasi anytime guys, pwede kang uminom ng buko. Kahit gano'ng kadaming buko guys yung inumin mo kapag nasa probinsya ka. Kala ko dati guys, hindi lang makahito gamot sa tulo din pala. Pero hindi ko rin sure guys ha, kasi hindi pa naman ako nagkakaroon. Kapag nagkaroon kayo guys, gamutin nyo na ito, update nyo ako. Sabi nila, ihaw mo lang daw to, tapos sausaw mo yung ano mo. Ano yan, hotdog, basta na lang sausaw sa ketchup. Pero masustansya daw to sa katawan guys, lalo na pag sa umaga. Pero one time, uminom ako ng ganito, kaaga-aga, sumakit lang yung tiyan ko. Nagtayo pa ako, walang iyayan. Kala ko ba gamot to? Pero kailangan daw guys, kakain mo na ng agahan bago uminom na ito. Tapos ayan, para ihi ka daw maghapon. Yung mga ganitong height nga guys ng nyog, gitik pa to sa bunga. Yung mga niyog kasi guys, kapag sobrang taas na, konti-konti na lang bumunga. Lalo na guys, pag sobrang tanda na, kumbaga sa tao guys, menopause na siya, hindi na siya namumunga. Doon sa bandang baba dun guys, matataas yung nyog namin daw. Kaya kadalasan guys, doon sa part na yan, kukunti na lang nakukuha namin. Doon naman sa kalapit na lupa guys, wala na nakatanim na niyog daw. Pinaputo na nila guys kasi sobrang tataas na, tapos hindi na namumunga. Kaya ayun, imbes na taniman nila ng bagong niyog, ginawa na lang nilang bukid. Dito na nga kami guys nangangawit, malapit sa bahay namin. Inuna kasi namin guys yung malalayo, ewan ko ba kung bakit. Wala akong nalalaman dyan, basta sunod lang ako ng sunod sa kanila. Alam nga naman magmarunong ako, hindi rin ako maalam. Kaya eto, nagpapahinga muna ako kasi napapagod na ako. Sobrang init nga ng singaw dito guys, kahit bagong ulan naman. Eto lahat guys, yung naipon namin sa palibot ng bahay namin. Pero hindi pa kasama yung iba dyan guys, nasa gubat pa. Baka bukas na namin kunin yun kasi anong oras na din kasi. Doon yun guys ha, doon. Alaka, tinuro ko na, baka unahan nyo pa kami ha. Pinagpagoda namin yun guys ha, bahala kayo, concession nyo yan. Yung iba guys, baka sa susunod na lang namin kawitin kasi wala pa yung papa ko. Kaya eto, umuwi na ako dito sa bahay. Okay, nakagawa ko ng mabuti, +5 ako kay mama. Ingat palagi guys, tuping ko sa sakan.